Ito po ang matindi ng nangyayari at mangyayari pa. Alam niyo kung bakit? Aba, ay grabe. Yung pong mga more or less, mga 30 na mga vloggers na identify sa Duterte team o kampo ng mga Duterte ay ipapakulong ng Kongreso kapag hindi umattend sa next hearing ng TRICOM tungkol sa fake news. Kasi merong show cause order, tapos sumagot sila, hindi rin na tinanggap ng Kongreso, meron ng subpoena. Alam nyo, ang subpoena, ibig sabihin yan, pag hindi umattend ka next hearing, ang ilalabas dyan, warrant of arrest. So magkakasubukan. Mga vloggers, magkakaroon ng warrant of arrest, ipapakulong sila. Mga Duterte, marami na rin kasong kinakaharap, inciting to sedition before Department of Justice, si Digong Duterte at Vice President Sara Duterte. Si Vice President, si Sara, na-impeach na, magkakaroon na ng trial sa Senado sa susunod na buwan. Hopefully, matuloy na ito. So, yan po yung mga nangyari na on record. Hindi po ito fake news. Public knowledge na iba't ibang mga kaso ang kinakaharap ng mga Duterte sa mga investigasyon ng NBI, ng PNP at ngayon ay nasa Prosecutor's Office, National Prosecutor's Service, Department of Justice. Okay? Yung mag-amang Duterte. Mag-ama kasi si Pulong Duterte, kasama rin niyang kinasuhan ni Trillanes. So ang dami na pong kaso. Ito naman, hindi natin sinasabing guilty na sila. Sila'y kinasuhan dahil ng parte ng proseso, rule of law dito sa Pilipinas. Kung may nakikitang ebidensya, ang mga law enforcement agency, mag-file ng kaso, mag-iimbestiga, mag-file ng kaso against Duterte kung sino man. Okay? Dito naman po sa Kongreso, dahil nag-iimbestiga yung Committee on Public Information and Safety, Public Information at Information Technology, 3 komite tungkol sa fake news. Dahil ang sinasabi nila, yung fake news, yan po yung naninira, sumisira sa ating gobyerno, sa mga congressman at sa speaker, dahil dun sa investigasyon ng Quadcom, kaugnay sa Pogo, illegal drugs, at illegal na pagbenta at pagbili ng mga property ng mga dayuhan dyan sa Luzon. At daan-daang libo o libo-libong hektarya ng lupang nabili ng mga Chinese. Fake document at iba pa. Yan po yun eh. So, fake news, ang laman ng speech ni Congressman Barbers ay baka merong drug money, Pogo money doon sa mga vloggers. Kaya sila inimbestigahan dahil sa fake news. Pero binibigyan ng pagkakataon, parte ng due process yan, hindi sila sumisipot. Kaya umabot na ho sa subpoena at pag-aresto pag hindi pa sumunod. Next hearing. So, kung ipapakulong, makukulong sa Kongreso ang mga vloggers na identify sa mga Duterte, hindi po yan harassment. Yan ay bahagi ng proseso kasi kung dumating kayo at nirespeto nyo in aid of legislation, nirespeto nyo ang Kongreso, abay hindi kayo makakaroon ng problema. Ito namang magkakapatid, mag-aaman Duterte, kaya kinasuhan kasi base naman sa kanyang mga sinasabi. Ano ba ang sinabi kaya kinasuhan ni General Torre, si Digong Duterte? Dahil sinabi niya na dapat mawala ang buhay ng 15 senador at pasabugin daw yung Senado. Labag yun sa batas, kaya kinasuhan. Si Sara, bakit kinasuhan ng NBI sa DOJ? Ay kasi sabi niya, yung mahigpit na kanyang pagmumura at banta sa buhay ng First Lady, President Bongbong Marcos at Speaker of the House, labag din sa batas ayon sa NBI. So may mga pinanghuhugutan ang law enforcement agency kung bakit kinasuhan ang mga Duterte. At kung bakit naman gustong ipakulong ng Kongreso ang mga vloggers ay dahil nga sa fake news at hindi nila pagrespeto at pagharap sa formal invitation in aid of legislation investigation. Yan po yung nangyayari. At ngayon magsisimula pa yung trial kasi kahit anong mangyari, kahit nadidelay, hindi talaga pwedeng hindi makakaroon ng trial. Magagalit ang mamamayang Pilipino sa Senado kapag hindi nila ginawa ang kanilang mandato, obligasyon sa ilalim ng saligang batas. Pag nagkaroon po ng trial, expected natin na yung team Duterte, yung mga vloggers, yung mga troll, mga basher, mag-iingay yan. Dahil pabor yan. For dismissal, pabor yung mga yan.
para ipagtanggol ang mga Duterte. Karapatan nila yon. Pero siyempre, aabangan natin yan. Dahil tayo naman ay susunod lang sa kung ano ang proseso na gagawin ng Senado. Yan ay kanilang obligasyon. After all, ang magde-decide kung guilty or not guilty ay ang mga senador judges, hindi korte, hindi Malacanang, hindi mga vloggers, hindi mamamayan. Ang magdedesisyon ay senador judge. At ang mamamayang Pilipino naman ang magde-decide kung dapat pa nilang ibalik sa pwesto ang mga senador sa pagdating ng next election. Pwede itong eleksyon sa Mayo or eleksyon sa 2028. Ganun po ang kapangyarihan. Lahat may kapangyarihan. Lahat dapat naaayon sa batas. Lahat ay dapat naaayon sa mga bagay kung ano ang ating obligasyon at atin hong karapatan. Yun ang kailangan eh. Huwag nating sasapawan. No one is above the law. Yan lagi ko mo sinasabi. Kung yung mga kampo ng mga Duterte ay ano man ang kailangan sabihin na naaayon sa batas, okay lang. Pero pag lumabag sa batas, meron na silang accountability. Okay lang na sila ay hindi nakatingin sa ebidensya. Nakatingin sila sa Duterte lang. Bahala sila. Okay? Pero kung kanilang sasapawan, iimpluwensyahan, sisirain, aabusuhin, at lalabag sa batas para sa rule of law, proseso, meron na silang pananagutan dyan. Okay? Kaya ho talagang abangan nyo, matindi pong debate at matindi pong balitan ito kapag nag-umpisa ng trial. Maniwala kayo. Kasi yung mga defense counsel, magkakaroon ng sariling spokesman yan. Magpapakalat din yan na kung ano ng balita. Ang prosecutor, ganun din. Ang mamamayang Pilipino, ang importante sa lahat. Tayong lahat yun. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, may sarili tayong opinion at mga interpretation sa nangyayari. Kasi ang trial, yan po ay live sa telebisyon, sa radyo, at sa social media. Kaya lahat ng mamamayang Pilipinong magkaka-interest o dapat tayo magka-interest kasi people's money, pera ng taong bayan ang pag-uusapan dito sa issue ng graft in corruption. At marami pa dun sa pitong article of impeachment. Kaya, magkaka-interest ang tao. Magkakaiba lang ang oras sa buong mundo. Pero siguradong pag nagkaroon ng trial, aabangan natin. Iba itong trial na ito. Kaysa sa mga trial kay ERAP, kay Corona, doon sa pasintabi ng dating Chief Justice, at iba pang impeachment. Ito, iba ito. Dahil ako'y naniniwala, gagawin ng lahat ng pro-Duterte ang mga pagbabalitang papabor sa kanila. Magkakaroon niya ng kanya-kanyang interpretation at speculation sa ongoing trial na gagawin pag nagsimula na ito. Kaya ho, maging matalino. Ngayon pa lang sinasabi ko, magpapakatalino po sana ang mga mamamayang Pilipino. Titingin sa ebidensya, titingin sa proseso, huwag titingin sa maniobra or pagpapakalat ng disinformation o fake news. Kung saan nanggagaling ang fake news, alam mo na yon. Kung saan nanggagaling yan at anong grupo, alam na ninyo yon. Under investigation, pwede pa nga silang ipakulong pag hindi nakipag-coordinate sa Kongreso. Okay? So, like and share ng ating video at pinag-uusapan dito for the information ng lahat ng Pilipino sa buong mundo.